Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Isiniwalat ni Senate President Cheese Escudero kasama ang 15 iba pang senador na marami silang agam-agam sa liderato ni Senator Mig Zubiri kaya pinatalsik nila ito sa pwesto. Habang si Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada naman, umaming tumulong siya kay Escudero para makumbinsi ang mga kasamahan sa mataas na kapulungan ng Kongreso. Any objection? Hearing none. Same is approved. Inamin ni Senate President Francis Cheese Escudero na siya mismo ang kumilos at nangampanya para mangalap ng suporta at mapatalsik sa pwesto si Senador Juan Miguel Zubiri. Ayon kay Escudero, siya ang nagpaikot ng resolusyon sa mga kapwa senador. Pero hindi na ito ipininisinta sa plenaryo bilang pagrespeto kay Zubiri at hindi na mauwi sa bangayan ang pagpapalit ng leader ng Senado. Ang pagpapalit ng Senate President is always arrived at through a gentlemanly conduct. I think 9 out of 10, except ng mga unang panahon, ang Senate President hindi tinatanggal, nagbibitiw. So hindi na kailangan ng anumang declaring vacant, ganon-ganon. Wala nang ganon para hindi naman seamless pero at least mapayapa at hindi magulo. Huwebes noong nakaraang linggo niya una siya nakipag-usap para kumbinsihin ang mga kasamahan at nitong linggo na kumpleto ang pirma. Nakumbinsi niya raw agad ang 15 senador dahil marami na silang agam-agam sa liderato ni Zubiri na hindi niya na idinetalye. Pero paglilinaw ni Escudero, walang kinalaman ang Malacanang o ang Kamara sa pagpapalit ng leader ng Senado. Nagkita raw sila ni House Speaker Martin Romualdez sa birthday ng isang kongresista nitong Miyerkules pero wala itong inungkat na anumang issue lalo na sa Senate leadership change. Hindi rin anya totoong nagkaroon ng rigodon sa Senado dahil sa hindi maawat na investigasyon sa PDEA leaks. When I say sinimulan ko makipag-usap, dahil marami naman at that time na may mga agam-agam. Walang kinalaman sa topic, walang kinalaman sa mga intriga nila na may kinalaman to sa palasyo kanina man. Si Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada umaming tumulong siya kay Escudero para makumbinsi ang mga kasamahan pero hindi siya nagpasimuno ng kudeta. Ang lumalabas kasi na bali-balita sa labas na ako raw ang nag-instigate, ako raw nag-initiate nitong kudeta laban kay Senator Migs. Hindi po totoo yan. I am denying it outright. I had no hand. I never initiated or instigated the ouster of Senate President Zubiri. Umamin naman si Senador Ronald Bato de la Rosa na kabilang siya sa mga senador na lumagda sa resolusyon ng pagsuporta kay Escudero. Sina Escudero at Senador Alan Peter Cayetano anya ang lumapit at kumumbinsi sa kanya bago ang sesyon kahapon. Pero lumagda siya dahil sa kasunduan kina Senador Francis Tolentino at Bongo na magkakaisa sa anumang botohan bilang magkakapartido sa PDP. Ang mas mabigat na rason dyan talaga is that among us three magkabats na PDP senators, Senator Bongo, Senator Tolentino, and myself, we forged a covenant na majority wins. In every voting situation, talagang kung lalabas sa voting is 2 against 1, obligado yung 1 sumunod doon sa 2, sumama sa 2. So, in this case, nangyari silang dalawa talaga ay nag-decide na sumuporta kay Senator Jesus Escudero. Humingi naman ito ng paumanhin kay Zubiri. Isa si De La Rosa sa mga naging emosyonal sa pagbaba sa pwesto ni Zubiri kahapon. For me, being a good soldier, ang gusto ko sabihin kay Migs doon is sorry boss, I failed to win the war for you because I am one of his trusted lieutenants. Pero si Zubiri inaming nadismaya sa ginawa ni De La Rosa. Kung kahapon ako po ay heartbroken, then po ako ay dumbfounded. Talagang hindi ko mag-gets, hindi ko talaga maisip, hindi ko talaga mag-grasp yung pangyayari ngayon. Pero at least alam niya na dinipensahan ko siya bilang isang chairman ng committee. At dahil dyan, nagkaroon po ng sakripisyo, ako po yung sakripisyo dyan, na nawala po ako sa posisyon.
okay lang po yan. Let's move on. Pero yun nga lang, hindi ko talaga maintindihan. I'm in shock. But sige lang, ganun talaga ang politika, di ba? I mean, there's no permanent friends, only permanent interests. Samantala magiging independent at hindi aanib sa oposisyon ang 7 sa mga senador na hindi sumuporta kay Escudero. Ayon kay Zubiri, nagpulong sila kagabi at napagkasunduang magiging buo ang suporta sa isa't isa. Usapan namin na manatili kami isang bloke. 7 kami and you can call us whatever you want. Magic 7. But we're together. Buong-buo pong puso at suporta namin sa isa't isa. And hindi pa namin alam kung may manatili po kami independent. So we're still discussing it. Ang sabi nga namin, let's give it a break. So magbe-break muna kami. And when we come back, we'll make that decision. Pero so far, ang kagandahan po nito ay talagang lumakas lalo ang aming samahan. Sa hirap at ginawa, talaga yung seatmates group namin na to ay nagsama-sama. Nakatakdang mag-caucus sa mga senador para selyuhan ang chairmanship at ang mga nabakanteng posisyon. Kasunod ng pagbibitiw sa pwesto ni Senate President Mig Zubiri, sunod-sunod ding nag-resign sa mga hawak na komite ang kanyang mga kaalyado. Sa ngayon, 6 pang komite sa Senado ang nananatiling bakante. Kabilang dyan ang Committee on Ethics and Privileges, Finance, Tourism at Youth. Bigla ring nabakante ang Local Government Committee at ang Committee on Urban Planning, Housing and Resettlement matapos magbitiw ni Senator J.V. Ejercito bilang chairman ng parehong komite. Inialok naman ni bagong Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada kay dating Senate Majority Leader Joel Villanueva ang iiwan niyang chairmanship sa Labor Committee. I'm inclined to give up the Labor Committee. In fact, I already, without the permission of the Senate President, I already offered it to Senator Joel. He being an expert in labor, being the chairman of TESDA. But sabi sa akin ni Senator Joel, he's going to think about it. Para sa mga komiteng wala pang chairperson, sabi ni Escudero ang vice chairman muna ang mamumuno sa mga mababakanteng posisyon. We did not expect and we were not aware of those resignations, so we would have thought that that would have continued until their replacements would have been elected by the body. But given the resignations yesterday, which we fully understand and accept, mananatili naman si Senador Ronald De La Rosa bilang chairman ng Committee on Public Order and Dangerous Drugs. Ayon kay Villanueva, wala pa silang desisyon kung ano ang kahihinatnan ng kanilang grupo. Pero bukas daw siya sa kung ano man ang ialok sa kanyang komite o maging minority leader kapalit ni Senator Coco Pimentel. There are some committees being offered to me as well by the new leadership. I'm also studying that option. At the end of the day, yung sinasabi ko nga na ang pipiliin pa rin natin maglingkod sa bayan dahil sa ngayon, magpapahinga raw muna ang tinaguriang seatmates block pero ang malinaw ayon kay Zubiri, mas lumakas pa niya ang kanilang samahan. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.